Actually, mga kababayan, ito pagdating kay Vice Ganda, mga kababayan, marami po talagang galit. Naku, Diyos mio Marimar. Umiinit ang ulo ng mga DDS, mga kababayan, nung napanood nila itong concert ni Vice Ganda at ni Regine. Ano nga ba ito, mga kababayan? Kahit sino naman po. Yeah? Kahit sino naman po, mga kababayan, mapanood itong concert ni Vice Ganda, lalo kapag DDS ka tas guilty ka, at hindi mo matanggap sa sarili mo na bobo ka, tanga-tanga ka, talagang masasaktan ka. Bakit? Ano nga ba ito? Ano nga ba itong concert na to? Ito po mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Maraming DDS, galit na galit. Parang gustong manakit. Ito po mga kababayan. Si Mark Lu, sabi niya, kita mo na yung video ni... Wait lang. Kasi mga nagre-react yan Dito muna tayo, mga kababayan. Ito ba yun? Nothing beats a jet-free Hollywood. Right now, from Manila to West Philippine Sea, by Jetstar. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Product applies to EBS only. Big programs and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga ngamot na may ganyan. Ulitin ko mga kababayan kung bakit galit na galit yung mga DDS sa sinabi ni Vice. Ito po yon. Ito po. Ang sabi po dito ni Vice, mga kababayan, dito sa kanyang West Philippine Sea. Ayan siya nothing beats the jet ski holiday right now. Anong sabi niya? From Manila to West Philippine Sea. Tapos, by the jet ski, get unlimited water bombing from the Chinese vessels and free trip to The Hague via the ICC. Promo applies to DDS only. BBM are prohibited. So, ang sabi niya, wag nyo akong subukan, mga putang ina nyo. Yun po yun, mga kababayan. So, nagalit po ang mga DDS dahil daw binastos daw ni Vice si Digong. So, ngayon mga kababayan, dito po sa ating bansa, kapag vlogger ka, nakasuhan ka, ang sagot agad, freedom of expression yan. Freedom of speech yan. Hindi po pinagbawal sa ating bansa, magbigay ka ng opinion kasi part po ng freedom of speech yan. So ngayon, pagdating kay Vice Ganda, si Vice Ganda po ay isang public figure, isa po siyang artista, isa po siyang komedyante. So ngayon kung magbigay man po at magbitaw man po ng salita si Vice Ganda, patungkol sa ganyan, part po ng freedom of speech yan. Kung ang mga DDS nga, pinagmumura nila ang mga congressman, kung ang mga DDS nga, sinabihan pa nga yung isang congressman, sampalin kaya kita. Pag nakita kita, ingudngud ko yung mukha mo. Minura ang presidente, binantaan ang first lady, minura ang House Speaker, okay lang. Minura ang Panginoon, binaboy ang Katoliko, binastos ang mga pare, dinuraan ang holy water, okay lang. Pero nung isang tao lang ang nagsasalita, nasaktan sila. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Bakit mga DDS, kayo lang ba ang may liig? Kapag kayo ang gumawa ng fake news, kapag kayo ang bumirada, okay lang. Kapag kayo ang magbigay na allegedly, lahat daw ng pumirma para i-impeach si Sara, may 150 million mula kay Romualdez, okay lang. Tapos, meron pa nagsabi, yan si Abante, pag nakita ko personal, sasampalin ko yan, kurakot yan. Pag ako nagaganyan, di ba? Si Joey Cruz, sino pa? Si Tio Moreno. Allegedly po. May narinig po ako allegedly 150 million daw bawat pirma ng kongresista sa House of Representatives para i-impeach si Sara. Pag sila nag-fake news, pag sila gumawa ng kwento, okay lang. Kapag ibang tao na magsalita at hindi pabor sa kanila, galit sila. Katulad nito, mga kababayan, si Joey Cruz. Tingnan nyo, reaction ni Joey Cruz kay Vice Ganda.
Sino nga ba ito si Joey Cruz? Ayan, isa po itong vlogger ng mga DDS. Ganon. I think so too. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke eh. Not unless paid. And kung mapapatunayan na Bayad daw si Vice Ganda, kaya pinasok daw ni Vice, in-insert daw yung ganun ka-risky na joke. Bayad daw si Vice. Bayad naman talaga si Vice kasi maraming nanonood eh. Maraming ticket bumili. O bayad talaga siya. paid yun, na paid insertion, yung ganong klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse. Nothing beats a jet-ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by Jetson. Get unlimited water bottle from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Ignorance and deviance are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga utang nila. And kung matatandaan ninyo, dati, may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos, nag-concert siya sa Dubai. Tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai. Kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Tasteless yung joke, no? O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan-ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating eh, di ba? Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba yung na-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera-pera lang. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong Diba? Ngayon mga kababayan, yan ang reaksyon ng mga DDS vlogger. Kung hindi daw bayad si Vice, hindi daw yun i-insert ni Vice. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, hindi na po bago kay Vice yan. Pasalamat nga kayo, concert yan. Kung napanood ninyo kada December, kada movie ni Vice, lahat ng trending na salita, lahat ng trending na nangyari, ginagaya niya. Hindi pa ba kayo? Nanibago pa ba kayo? Hindi ba kayo nasanay kay Vice? Tandaan ninyo, si Vice, komedyante yan. Kayo, mga vlogger kayo. Responsibilidad ninyo yung bawat litanya, bawat salita at statement na lumalabas sa bunganga ninyo. Si Vice, tandaan ninyo, kahit murahin man niya kung sinong politician dyan, kahit bastusin niya kung sinong politician dyan, ang kanyang occupation ay komedyante. So kahit kasuhan si Vice, pwede niyang isabi na that's only a joke because I am a comedian. Diba? Komedyante yan eh. Ngayon, kung balat sibuyas ka, sorry na lang. Komedyante yan eh. Ganon yun kasimple. Hindi nyo ba naiintindihan yung salitang komedyante? Kahit sabihin niya si Digong dyan, butot balat na isang bulati na lang pipirma, mamamatay na, wala kang magawa. Bakit? Komedyante yan. Napaka-sensitive nyo. Alam niyo, minsan itong mga DDS, hindi ko rin maintindihan. Kung mismo nga yung mga anak ni Digong walang pakialam, sila nasasaktan. Di ba? Hamantalang si Sara, si Basti, si Pulong, si Kitty Duterte, wala naman reaction. Pero kayo mga putang ina nyo, hindi naman kayo anak ni Digong. Ang lakas ng loob nyo, paiyak-iyak pa kayo dyan, pagalit-galit pa kayo. Loso. Yan na nga sinasabi ko, tawag kayo ng tawag na tatay kay Digong, hindi naman kayo magkamukha ni Sara. Diyos mio Marimar. Pag si Digong magmura sa Panginoon, pag si Digong sabihang bullshit na ang Santo Papa at bastusin ang mga pare at simbahang Katoliko, okay lang. Pag si Vice Ganda, reality lang. Ano ba sabi ni Digong niyan? Mag-ikot ako, sakay ako ng jet ski dyan sa West Philippine Sea. May nangyari? Bakit? Hindi ba nangyari? Sinakay siya ng aeroplano, papuntang dahig, nakulong sa ICC? Bakit kayo magagalit? Vice Ganda is a comedian. Huwag niyong seryosuhin. Diyos mio Marimar. Kung ipakita ko rin sa inyo dito, pagmumurahin ni Digong ang Diyos. So anong masasabi ninyo dito? Ipersona non grata natin si Digong sa langit? Sa impyerno na lang siya papuntahin? Huwag sa langit? Ay, Diyos ko mga kababayan. Si Vice Ganda, Ginising si Ana.
Si Vice Ganda, kilalang komedyante yan. Si Digong, kilalang politician. So, ang politician, mga kababayan, magserbisyo ka sa publiko. Dapat ikaw politician, dapat ikaw pangulo, ikaw yung ama, ikaw yung modelo, ikaw yung magdisiplina sa tao, at ikaw yung magturo ng tama at hindi mali. Pero anong ginawa ni Digong? I-compare natin si Digong at si Vice. Si Vice kilalang komedyante, si Digong kilalang politician. 'Di ba? So pag politician ka, para ka sa tao. Turuan mo ang tao ng tama. Ugali mo, mahalin ang Pilipinas, protektahan ang taong bayan. Si Vice, ang gawa niya, patawahin ang tao kasi komedyante siya. Anong gagawin niyo dito? Siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Putang ina. Who is this stupid God? Di ba? Pati Biblia. Stupid o talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would have and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala. Maniwala ka? Ginising si Adam, who is this stupid God? Yung Diyos, yung Diyos sinabihan niyang stupid. Anong sabi ng mga DDS? Pumapalakpak pa. Tumatawa sila. Tapos yung nakulong si Digong, Lord, gabayan mo si Tatay Digong, Lord. Ingatan mo siya doon, Lord. Putang inalakas ng loob niyo magtawag ng Lord, Kung si Lord may Facebook lang, nakapag-post, baka sabihin pa ni Lord, God, grace, o mercy. Avoid this man. Baka, Diyos mio marimar, kung may Facebook lang si Lord, kung may YouTube lang si Lord at nagsalita, nung panahon pinagmumura ako ni Digong, pumalakpak kayo. Nung panahong nakulong si Digong, tawagin nyo ako, putang ina ninyo. Kung marunong lang si Lord magmura, Diyos ko mga DDS. Di ba? Kung may Facebook lang si Lord, kung may YouTube lang si Lord at nag-live si Lord, lahat kayo mga DDS na mura na kayo. Kaya nga ito, rason kung bakit tinawag ko kayong bobo. Kasi totoo, si Digong mura ng mura sa Diyos, tinawag pang stupid. Tapos ngayon nung nakulong, sabihin nyo, Lord, si Tatay Digong, ingatan nyo, Lord, putang ina nyo mga bobo. Mga tanga, mga inutil, uto-uto, hampas lupa, mga pangit at mahihirap na lahi ng mga putang inang DDS. Ngayon niyo sabihin matalino kay mga putang ina ninyo. Ako, murahin ako ni Digong. Tapos ako yung magliligtas sa kanya para makalabas doon sa ICC. Tapos tawagin ninyo ako, Ken, tulungan mo si Tatay Digong para makalaya. Putang ina, mabulok siya dyan. Tapos ang reaction ng mga DDS, wag mong iganon si Lord kay si Lord hindi po naghihigante. Tang ina nyo. So okay lang murahin si Lord kasi hindi naghihigante. Yan ang mahirap. Ma'am Delia Rosario, Ma'am Chaichir at sa Sirisa Force, Sir Tommy, Ma'am Lily Tunini, Ma'am Marites Mosne, hello po. Yan ang mahirap. Ma'am Libra, hello po. Yan ang mahirap, mga kababayan. Kapag si Vice Ganda magjo-joke-joke, na which is totoo naman, galit sila. Pero no si Digong minura ang Diyos, pumapalakpak ang mga putang inang DDS. Tapos nung si Digong ikinulong sa ICC doon sa dahig, anong sabi nila? Lord, maawa ka kay Tatay Digong, Lord. Ingatan mo siya doon, Lord. Gabayan mo siya, Lord. Putang ina niyo, kung si Lord meron lang Facebook, matagal na kayong tinag.
Kung si Lord may Facebook lang, matagal nang minensyon yung mga pangalan yung putang ina niyong DDS kayo. Pagkatapos ako murahin ni Digong, magtawag kayo sa akin. Shame on you. Baka ginanon pa kayo ni Lord. Yeah? Mga inutil kayo, mga hampas lupa kayo, mga bobo kayong lahi, magpakamatay kayong lahat. Kayo mga DDS, kung may mga anak kayong maliit ngayon, ha? Iloblob nyo na sa tubig. Ha? Painumin nyo sunrocks. Para hindi na kayo dumami. Tangina nyo, kaya naghirap tayo eh. Kaya nagkandalit-silitsi ang Pilipinas dahil sa kabubuhan ninyo. Kapag magsalita ang gobyerno, pag nagsalita ang presidente na bawal to, hindi nyo sinusunod. Kasi ang sinusunod ninyo si Digong. Kaya nagkandalit-silitsi. Kapag sinabi ni BBM, lahat ng tao ipunin ang tubig baha. Kasi pagdating ng tagtuyot, magagamit yan. O putang ina mga DDS, ipunin daw natin kasi inumin ni Marcos. O di nagkalitsi-litsi. Tapos tuturuan pa sila ni Sara. Lahat, ipunin daw ninyo ang baha, tapos ipa-deliver nyo sa Malacanang, di ba? Paano hindi magkadalitsi-litsi ang ating bansa? Meron tayong pangalawang pangulo. Imbis na turuan ka ng tama, nag-suggest pa, wala rin namang kwenta yung suggestion. Diba? Tapos meron pang sinabi, si Vice Ganda daw ipersona non grata sa Davao. Putang ina, ulitin ko sa inyo, kahit pa buong buhay ninyong ipersona non grata si Vice dyan sa Davao, walang time si Vice pumunta dyan. Ano bang meron sa Davao? Amoy tae naman yung lugar ninyo, puro pa baha. Baka pag pumunta si Vice dyan sa Davao, dyan pa matutong magshabu. Magiging kaibigan pa niya mga drug lord dyan. Persona non grata si Vice sa Davao. Kahit ako, persona non grata nyo dyan. Wala akong time pumasyal dyan. Bakit? Magkaliptospirosis lang ako dyan. Yung baha dyan, walang tigil, walang tuyo, laging lalim. Kahit mahabang buhay nyo, persona non grata nyo, taga Luzon dyan sa Davao, walang time pumunta. Yung mga taga Maynila dyan, ano bang makukuha ng mga taga Maynila dyan? Okay lang sana kung kada punta namin dyan, nakapulot kami tag-isang baretang ginto. Ano bang meron dyan sa Davao kung naubos sa kakanakaw nila, yung mga Dutae family. Diyos ko, huwag yung pagmalaki yung Davao, oy. Mas maganda pa nga tawi-tawi dyan, eh. Buti pa nga sa tawi-tawi, makakain ka pa ng buwaya. Makakain ka pa ng mga seafoods. Sa Davao, ano makakain mo dyan? Tubig baha. Putang inang yan. Pupunta ka nga lang ng airport, yung airport nila may bukyutan. Diba? Apakainit pa. Kaliit-liit pa ng airport. Diba? Diyos ko, sasabihin pa nila, persona non grata si Vice sa Davao. Di persona non grata nyo habang buhay. Baka pag sinagot kayo ni Vice, Diyos mo yung marimar, masaktan kay lalo. Di persona non grata ninyo ako. Anong makuha ko dyan sa Davao, Aber? May endorsement ba dyan? May taping ba ako dyan? May show ba dyan? Putang ina, pagyabang nyo pa yung Davao City. Kaliit-liit ng Davao City, tandaan ninyo. Mas malaki pa ang Santa Mesa dyan. Sa Davao City. Diba? Mas malaki pa ang lugar na Santa Mesa dyan sa Davao City. Tapos ipagmalaki ninyo. Anong mapapala ng mga taga Maynila dyan? Anong mapapala ni Vice Ganda dyan sa Davao, Aber? Kung hindi ka dalhin sa bintahan ng durian, sa paggawaan ng lechon na buwaya, tapos dadalhin ka doon sa ano nila, yung sanctuaryo, and then uwi na. Anong mapapasyalan dyan sa Davao City? Bukod sa Kapitolyong pabulok na. Di ba? Pakinggan nyo si Vice Ganda. Masasaktan na naman sila dito, mga kababayan. Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin. At sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka eh. Di ba? Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka eh. You have one job. So, you better do it. Okay? Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ituloy mo lang yung pagsasabi ng masasama tungkol sa akin. Tsaka sa ibang tao. Kasi nga, demonyo ka eh. Diba? Diba?
Oh, Oh. balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin. Oh. At sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Di ba? Ganun talaga. Demonyo ka eh. Di ba? Bilang isang demonyo, Mm. trabaho mo yun. Mm. Kaya dapat gawin mo yun. Mm. Okay? Ituloy mo lang yan. Mm. Kasi demonyo ka eh. You have one job. So, you better do it. Okay? Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ituloy mo lang yung pagsasabi ng masasama tungkol sa akin, tsaka sa ibang tao. Oh. Kasi nga, demonyo ka eh. O, diba? Rinig nyo? Oh. Kahit sabihin natin, kay ganito yan, kay ganun yan, tamaan pa rin ang didiis dyan. Di ba? Demonyo ka eh. Tuloy mo lang yan. Oh, demonyo ka eh. Di ba? Huwag na kayo magalit, mga DDS. Kung si Vice Gandaman ay ipersona non grata nyo sa Davao, pati dapat yung mga drug lord, ipersona non grata nyo. Bakit? Apakadaming drug lord dyan, ang daming shabu dyan. Hindi nyo nga na persona non grata eh. Tapos si Vice, si persona non grata ninyo. My God. Sabi nga ng kasabihan, bago ka maglinis ng bakod ng iba, make sure na malinis ang bakod mo kasi baka may sawa, matuklaw ka. Hindi Diyos mio Marimar. So yun, mga kababayan, ang ating topic. Ito yung sunod.